Welcome po sa Tito Manny TV. Meron po akong gustong i-share sa inyong video na ginawa ko sa isang channel ko sa Usapang Tito Manny. Dito po sa video na to, nilabas ko po yung aking saloobin o yung aking opinyon at paniniwala kung bakit si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa ganyang sitwasyon. At naniniwala ako na inaani niya kung ano yung kanyang itinanim. Hindi ko po sinasabing maniwala kayo, dahil ito po sinasabi ko, sarili ko lang pong pananaw at paniniwala. Naalala nyo nung sinabi niyang God is stupid? May kasama pang mura yan, ha? May kasama pang PI yan. E naalala ko agad itong verse sa Bible, sa Galatians chapter 6 verse 7. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. This verse emphasizes that actions have consequences, and we will inevitably harvest what we plant, whether it be good or bad. Narito po yung detalyadong explanation ng verse na ito. Sabi, do not be deceived. This is a warning against self-deception and the idea that we can escape the natural consequences of our actions. So yung palang do not be deceived, huwag mong linlangin ang sarili mo na akala mo matatakasan mo ang mga consequences ng mga ginawa mo. Sabi pa, God is not mocked. This highlights that God is not fooled or manipulated by our actions, and that we cannot escape the consequences of our choices. Dahil pinili ni dating Pangulo na hamakin ang ating Diyos, kailangan niyang harapin ang kabayaran nito. For whatever one sows, that will he also reap. Dahil kung ano ang iyong itinanim, siya rin ang iyong aanihin. This is the core message of the verse, emphasizing the principle of reaping what you sow. Ibig sabihin nito, our actions, whether good or bad, will have corresponding outcomes. Ito na kaya ang paniningil ng langit kay dating Pangulo sa pagtawag niya ng stupid ang ating Diyos na may kasama pang mura, may PI pa yan. So doon po sa mga hindi nakapanood nitong video ko sa kabilang channel ko, gusto ko pong i-share sa inyo. Again, sariling paniniwala ko lang po, pwede kayong umayon o hindi. Kasi para sa akin, ito na oras ng paniningil ng langit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Let's all watch this. Paawa effect na drama, hindi kinagat ng ICC. Napanood niyo po ba yung pre-trial ni Digong kagabi? Aba, isobra naman ng pagka-acting ni Rodrigo Duterte. Nakita ninyo? Yung halos magkanda utal-utal siya, hindi niya masabi na parang hirap na hirap siyang magsalita, na akala mo isang bulati na lang ang pipirma at matitigok siya doon sa kinauupuan niya. Sabi pa ng kanyang counsel, Duterte unable to contribute to ICC hearing due to health. Pero sinopla kagad siya ng korte nung sinabing na fully mentally alert and fit naman si Digong ayon sa mga doktor ng ICC. Natawa nga ako sa paawa effect ni Rodrigo Duterte. Samantalang dito, bago pa sila lumipad ng dahig, diretso pa magsalita si Digong. Narinig nyo ba yung sinabi niya, ano ba ang kasalanan ko? Sa kanong pinapangaralan niya, yung mga polis. Diretso pa yung kanyang pananalita. Hindi siya nauutal. Tapos kagabi, akala mo naman, babagsak na siya sa kanyang kinauupuan. Hindi umubra dun sa mga taga-ICC na sinabi na fully mentally alert and fit. Di ba si Sarah mismo ang nagsabi nung nakita niya yung kanyang ama? Sabi niya, he looked well rested. So ibig sabihin, okay na okay si Digong. Kaya lang malamang pinag-usapan nila yan. Dapat umarte ka. Dapat magpaawa tayo. Umarte ka na para hindi ka na halos makapagsalita. Nakalimutan nila na wala naman sila sa korte sa Pilipinas. Sila ay nasa isang international court na hindi po pwede yung drama-drama na yan. Pero matigas ang paninindigan ng kampo ng mga Duterte
na maiuwi nila si Rodrigo Duterte. Dahil sinabi nga na pwede silang mag-file ng petition for temporary liberty ba yun? Parang bail. Pero hindi po pwedeng bail yun dahil mabigat ang kaso ni Digong. Pero parang napangunahan na sila na kung ang ipipresent nilang dahilan para humiling ng temporary release, nakalimutan ko sa yung term na yun ay dahil sa health at sa kanyang edad, hindi po uubra yun. Dahil kung tungkol sa health ang kanilang idadahilan, may mga doktor po, mga eksperto pa ang nasa ICC. At hindi rin nila pwedeng idahilan ang edad dahil sabi nga din sa ICC, marami sa mga nakadetine dyan ay kasing edad ni Duterte. So kailangan makumbinsi nila para mabigyan ng temporary release itong si Duterte habang hinihintay yung September 23. Kung hindi, dyan din siya sa ICC ididetine. So, hindi umubra yung drama nila. Kung yung iba naawa, naiyak sa drama ni Duterte, mas marami po ang hindi. Dahil kitang-kita po sa aktingan ni Rodrigo Duterte na dinadrama lang niya talaga yan, na nagpapa-victim lang siya. Sana kung hindi natin nakita sa Pilipinas na malakas pa siya sa kalabaw. Tapos pagdating doon, yun na ang drama niya, hindi kinagat ng mga taga-ICC. So isip-isip na ulit ng bagong style So itong si Sara Duterte naglabas ng kanyang statement. Basahin ko po. Huwag nating kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Ang totoong problema ng bayan, walang oportunidad doon sa ating bansa. Patuloy ang kahirapan, patuloy ang kagutuman, patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. Gusto nating maging Netherlands ang Pilipinas? Bakit ba hindi nangyayari yun? Yun yung tanong natin. Alam niyo, nakakatawa na talaga si Sara Duterte kung ano-ano na lang ang sinasabi na hindi man lang pinag-iisipan. At madalas, kapag nagsalita si Sara, bumabalik kagad sa kanila. Para ba siyang nakaharap sa salamin na kapag nagsalita siya, talbog kagad sa kanila. Sabi niya, huwag natin kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Sino pa ba ang major problem ng Pilipinas? Kanino nang galing at nagsimula ang lahat ng kaguluhan na to? Di ba sa kampo nila? Umpisa pa lang, kampanya pa lang, nagpakalat na kagad ng fake news si Duterte na meron daw isang presidentiable na gumagamit ng cocaine. Na hanggang ngayon, yun pa rin ang kanilang propaganda na meron tayong drug addict na presidente. Kahit na hindi nila mapatunayan, lumipas na ang 3 taon. Fake video lang ang kanilang nailabas. Ito naman mga supporters, ito mga DDS, puro bangag ang maririnig mo. Wala naman silang mapatunayan. Yan ang plano talaga ng mga Duterte. Umpisa pa lang, ipakalat na natin na bangag si Bongbong Marcos. Ang dami nang naging posisyon ni Bongbong Marcos sa gobyerno. Bakit ngayon lang magpe-presidente siya saka lumabas yung bangag issue na yan? So ito mga DDS, kahit na walang napapatunayan itong kampo ng mga Duterte na bangag ang ating presidente, yun pa rin ang paniniwala nila. O di bahala sila sa buhay nila. Kung usapan ngiwi din lang, hindi nyo ba napapansin si Digong? Maraming times nang humingiwi din siya o dahil kaya yun sa fentanyl. Sino ang nagpaplanong ibagsak ang gobyerno ni President Bongbong? Hindi ba sila? Sino ba ang nagpapakalat ng mga fake news? Hindi ba kampo ng mga Duterte? Sino ang nananawagan na mag-resign si President Bongbong? Di ba ang kampo ng mga Duterte? Bakit? Dahil gusto nilang iupo si Sara Duterte bilang presidente. Mga hindi makapaghintay sa 2028. Sabi pa ni Sara, ang totoong problema ng bayan, walang oportunidad doon sa ating bansa. Patuloy ang kahirapan, patuloy ang kagutuman, patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. Ang tanong, nung panahon ba ni Rodrigo Duterte, nawala ba ang kahirapan? Nawala ba ang kagutuman? May nangyari bang kaunlaran? Okay, sabihin na natin nagkaroon ng COVID. Bakit yung buong 6 na taon ba ni Rodrigo Duterte puro COVID? Hindi naman At ito pa ang nakakatawa. Sabi ni Sara Duterte, na I'm sure hindi niya ito pinag-isipan, gusto nating maging Netherlands ang Pilipinas. Teka muna, Sara Duterte, nakarating ka lang ng Netherlands? Nag-assume ka na gusto ng mga Pilipino maging Netherlands ang Pilipinas? Saan nanggaling yun? Ngayon ko lang yata narinig yun na tayong mga Pilipino gusto natin maging isang Netherlands ang Pilipinas. Apakadaming bansa naman na pwede natin paggayahan. Bakit Netherlands pa? Nakatungtong lang kayo ng Netherlands. Gusto na natin maging Netherlands ang Pilipinas. Bakit ba hindi nangyayari yun? Yun daw ang tanong.
Bakit hindi nangyayari yon? Dahil hindi naman iniisip ng mga Pilipino na maging isang Netherlands tayo. Ganun lang kasimple ang sagot doon. Bakit daw hindi nangyayari na ang Pilipinas ay hindi nagiging Netherlands? Gusto daw ng mga Pilipino na maging Netherlands tayo. Tanong ko nga sa inyo, totoo ba itong sinasabi ni Sara Duterte na gusto nyong maging Netherlands ang Pilipinas? At ito pa ang pinakamalupit niyan. Nung pinarelay ni dating Pangulo yung kanyang mensahe para sa mga Pilipino, sabi niya, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. There will be a day of reckoning for all. Boom! Merang kagad sa kanila itong sinabi ni Rodrigo Duterte. My golly, the nerve na sabihin nito ni Digong. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. There will be a day of reckoning for all. Tama yan. At ang day of reckoning na yan ay nag-umpisa na sa iyo. Dahil andyan ka na sa ICC para sagutin lahat ng mga akusasyon sa iyo. Ngayon, kung mapawalang sala ka, so be it. Pero mukhang mabigat ang kasong kinaharap mo. So kung sinasabing, relax lang, aba ikaw dapat ang mag-relax dyan. Dahil ikaw ang nakasalang dyan. Pero kung sasabihin mong, there will be a day of reckoning for all, totoo yan. All of us will face our day of reckoning. Pero ang sayo, nag-umpisa na. Ano bang ibig sabihin kasi ng reckoning? O yung day of reckoning na yan? Ginugel ko, ang sabi dito, araw ng pagtutuos. Araw ng kwentahan. Kaya ayan na, kinikwenta na ngayon ang mga naging kasalanan ni Rodrigo Duterte sa mga Pilipino. Pero alam nyo, kung bakit hindi malulusutan ito ni Rodrigo Duterte? Ito po para sa akin at ako naniniwala dito. Dahil hinamak ni Rodrigo Duterte ang ating Panginoon Diyos nung tinawag niya ang ating Diyos na a stupid God. Tandang-tanda po natin yan. Hindi natin makakalimutan yan. And I'm sure ito mga DDS supporters nagbubulag-bulagan para sa kanila, okay pa rin itong sinabi ni Duterte nung sinabi niyang, who is this stupid God? Bakit nga ba nasabi ni Duterte yung who is this stupid God? Kasi ang buong sinabi niya, kinain ni Adam, then malice was born. So, ang tanong ni Rodrigo Duterte, who is this stupid God? Stupido talaga itong PI kung ganun. Hindi lang pala niya tinawag na stupid God. Minura pa niya. Stupido talaga itong PI na to. Diyos ko, hindi ka ba kinilabutan sa sinabi mo, Digong? Murahin mo na lahat ng tao sa Pilipinas o sa buong mundo. Mula kay President Bongbong Marcos, hanggang kay Pope, hanggang kay Barack Obama, or kahit na gusto mong murahin. Okay lang. Pero sa ginawa mong yan sa ating Panginoon Diyos, ewan ko kung meron kang kapatawaran. Sabi pa niya, if there is a God, then there is no poverty. If there is God, then nobody dies of hunger. If there is God, you are not refused burial services on Sundays. Ang contention kasi dito ni Digong, bakit daw gagawa ang Panginoon Diyos ng isang perfectong setup para lang sirain? Kaya tuloy sa ginawa ni Adam at saka ni Eva, nagkaroon tuloy ng gutom, ng taghirap. Pero ang tanong dyan, sino ka para questionin ang Diyos? Ito pa ang isang nakakakilabot na sinabi ni Rodrigo Duterte. Yung Diyos mo, pinako sa krus. Tangna, nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos, tapos ipapako mo ako? Po, ina. Yung mga salitang yan na binitawan ni Rodrigo Duterte, pinag-isipan kaya niya? Kaya alam nyo, ngayon may nagaganap na mga prayer rally dito sa Maynila. Pero para sa akin, walang maitutulong yung prayer rally ninyo. Dahil ang mismong pinagdarasal ninyo ay tinawag na stupido ang hinihingan nyo ng tulong ngayon. Kaya kayo nagpe-prayer rally, pinagdarasal ninyo na sana mapauwi na si Rodrigo Duterte dito. Pero sa tingin ninyo, pagbibigyan kayo ng langit? I hope I am wrong and God have mercy on Rodrigo Duterte at siya nga ay pauwiin dito sa Pilipinas. Pero sa lahat ng DDS supporters, huwag niyo pong kakalimutan yung sinabi ni Duterte sa inyo.
na hihintayin niya kayo sa impyerno. Ito yung statement ni Rodrigo Duterte noong May 3, 2022. We won't be accepted in heaven. Let us be frank. Yan po ang sabi ni Duterte sa kanyang mga supporters. So I will just bring you to hell and do not be afraid. I will wait for you there. We will stay together there. Oh, nakita nyo na? Aba, kung akong supporter ni Rodrigo Duterte, iiwanan ko talaga siya. Aba, sa impyerno pala niya tayo dadalhin? Dahil sabi nga niya, hindi tayo tatanggapin sa langit. Prangkahan na lang. So, dadalhin ko na lang kayo sa impyerno at huwag kayong matakot dahil hihintayin ko kayo doon at doon magsama-sama tayo. Oo nga, huwag kayong matatakot dahil pagpunta ninyo ng impyerno kasama si Digong, nandun naman po ang presidente ng impyerno. Sino? Si Sara Duterte. Hindi ba sa kanya mismo nanggaling na siya ang presidente ng impyerno? So, paano yung aasahan na kahit na araw-araw kayong mag-prayer rally, na kayo ay pakikinggan ng Diyos kung yung mismong tao na inyong pinagdarasal ay walang galang sa Kanya. So para sa akin lang, no amount of prayers and nobody can save Rodrigo Duterte but himself. Sana ma-realize ni Rodrigo Duterte lahat itong binitawang salita niya at humingi siya ng tawad sa ating Diyos kung merong kapatawaran ang kanyang paghamak sa ating Diyos. For now, not even President Bongbong Marcos, not even your prayers, and not even the ICC can save Rodrigo Duterte from the fires of hell. God have mercy on his soul.